Jane Lee, who is the wife of someone who was killed in Caloocan. Ako po si Ami Jane Lee, biyuda ni Michael Lee, na pinatay noong March 20, 2017 sa Bagong Silang, Caloocan po ito, kung saan marami ang patayan. Jeepney driver at barker po si Michael. Noong gabi po na yon, nagtatawag siya ng pasahero sa kanto ng Langit Road at Barugo Road sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan, nang siya ay walang kamuwang-muwang na binaril ng mga lalaking naka-riding in tandem. Si Michael ay wala pong kahit anong record sa barangay o kahit saan na gumagamit ng droga, kahit anong koneksyon sa droga. Listahan man o huli o imbitasyon ng mga pulis, wala po. Pero sa lugar namin kung saan ilan na ang winala at pinatay sa buong panahon ng di umano'y giyera kontra droga, nang gabing iyon ay nadagdag si Michael sa napakaraming biktima ng EJK. Sa giyera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po pinagpapatay sila. Hindi nga po namin masabing gera kasi walang kalaban-laban silang pinapatay. Mula 2016 hanggang 2017, bago pinaslang ang mister ko, may nauna ng 5 kakilala ko na pinatay sa lugar namin na modus na riding in tandem, at ni-raid ang bahay kung saan doon sila pinagbabaril. May isang beses pa nga na may sumulpot sa lugar namin na nakakover ang mukha, nagtuturo ng mga sinasabi nilang mga adik. Nang mamatay po ang asawa ko, walang investigasyong naganap. Hindi ko na nakita ang mga pulis na nagsabi noon na mag-update tungkol sa gagawing investigasyon sa pagkamatay niya. At paano pa kami magsasampa ng kaso bukod sa walang mga mukha't pangalan ang kakasuhan namin? Sino sa mga nakakitang binaril ng malapitan sa likod si Michael ang titistigo? Lahat sila natatakot na baka sa susunod na may dumaang riding in tandem, sila naman ang ibubuwal. Ako po at iba pang mga asawa, magulang at anak ng mga biktima na tinaguri ang war on drugs, ay ganito ang nararamdamang kawalan ng pag-asa. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangalan ng war against drug ay naniniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. May programa sa droga ang bawat presidente. Opo, pero sa kanya lang libo-libo ang namatay. Bukod sa mga pag-amin mula sa bibig niya mismo na magiging at naging madugo ang kanyang giyera, siya ang naglatag ng sistema kung saan halos ang tanging solusyon sa kriminalidad at droga ay ang pagpatay sa mga pinaratangan at pinagsuspetsahan, at kung saan ang mga pumatay ay madaling tumakbo at magtago sa dilim o sa likod ng uniforme, mga institusyon ng law enforcement, at sa mga pangako niya at pagpapalakas ng loob sa mga tagapagpatupad ng drug war. Nasagot ko kayo. Sa totoo lang, natatakot po ako sa tuwing makakakita ako ng pulis na may bitbit ng baril dahil sa baril namatay ang asawa ko, at laging may pangamba na baka maulit ito. Nabalitaan ko na may mga pagpatay pa rin nangyayari sa ngayon. Sana po matigil na ito. Ayaw po naming maulit ang nangyaring malawakan at sistematikong pagpatay ng mga inosente. Inosente po ang mga mahal namin sa buhay. Hindi lang po dahil sa sinasabi ng batas na innocent until proven guilty at ang lahat daw ay dapat bigyan ng due process. Pero nabiktima sila ng polisiya ni Duterte na war on drugs. Walang nanagot
umiisa man sa mga pumatay, lalo na ang utak ng patayang ito, walang hustisya, naway sa pamamagitan ng hearing na ito, magbunga ito ng masusing investigasyon at sa kalaunay mabigyan kami ng iba pang mga kaanak ng hustisya nang sa ganun ay hindi mabaliwala ang libo-libong pinaslang ng war on drugs. Narinig ko po na hindi po magko-cooperate ang committee na ito sa ICC investigation. Sige lang po. Pero nais ko pong sabihin na kami pong mga pamilya, doon kami nakasandig pa rin at nabubuhayan ng pag-asa sa ICC o International Investigation. May kumpiyansa kami na hindi nila sasantuhin ng isang dating presidente. Hindi sila matatakot na imbestigahan ng isang nakaupong senador. Ang pananagutan para sa patayan ay hindi dapat nakatuon lang sa kung sinong mga bumaril doon sa mga nagutos, kundi doon sa mga nagutos. Lumalapit po ako sa ngalan ng libo-libong biktima ng walang kakayanan, kamalayan o lakas ng loob. Bakit maraming namatay sa war on drugs ni Duterte pero hindi man lang nagkaroon ng masusing investigasyon noon? Bakit ngayon lang po? Bakit ang nakakasuhan ay mabababang pulis lang? Bakit walang sumilip sa polisiya? Sana po matulungan kami at matulungan din po kami ng kamarang ito. Maraming salamat po. Mabanggit ko lang din po na marami po kaming mga pamilya ng biktima na kasamahan ko na nasa labas mula po sa iba't ibang lugar. Meron pong North Caloocan, Barangay Bagong Silangan, Tondo, Nabotas at Bulacan. Maraming salamat, Ms. Jenly. Alam niyo, unang-una, nabanggit niyo na parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kami pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa committee ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. At yung ICC, pwede mag-investigate on their own. Pero ayaw namin na gamitin ng ICC itong committee ito para sa kanilang sariling interest. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Itong committee ito, we are going to investigate domestically lahat ng mga pangyayari ito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. At pangalawa, binagit nyo may nagrarally sa labas. Hindi na po kinakailangan magrarally sa labas. Wala mga nangyayari sa rally. Pumunta dito. Pumunta dyan sa likod ninyo. Hindi naman sila magulo, di ba? Hindi naman sila magulo, correct? Pumunta dito. Papasokin sila ni Kunahan nandito. Papasokin sila rito. Maupo sila dyan. Para makita po ng taong bayan yan. Ba't kinakailangan mag-rally? Hindi na po kinakailangan mag-rally ngayon. Dito sila maupo sapagkat dito po merong pupuntahan ang investigasyon ito. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nag-rally na kayo dati. May napuntahan ba? 7 taon, 8 taon na kayo nag-rally. May napuntahan ba? Wala. Dito, tinanong ko sa inyo, may pupuntahan po ito. Kaya, maupo kayo dyan para makita po ng lahat. Mr. Chair. Ayan. As a matter of fact, the chairman is right. Yung ICC wala namang control over us. Kaya kami legislative ng aming action. But the government can use the minutes of this hearing for the purpose of coordinating with the ICC if they want to coordinate. It is not for us to tell the executive department what to do. But the fact that we are investigating this issue, yung mga tinuturan po ninyo dito, no, ay maaaring gamitin po doon sa ICC. It is a public documents, no, yung hindi po mga sinasabi dito. And tama po si Chairman, kung magrarally sila sa labas, hindi po formal yun, magiging informal na mga salita yun. But once they enter here in this committee, all their words, all their manifestation will be part of a public documents. Kaya nakikita ko yung frustration ni Chairman na bakit tatakbo lang kayo nandito because inopen na nga po natin yung investigasyon para po sa lahat. And this is your right avenue for you to speak all those victims. Kung 6,300 yan, di pumunta kayo dito, magsalita kayo dito para if ever that the ICC wanted the documents pertaining to your allegation,
they can get it from here. Di ba? At yun po yung may tutulong natin sa mga biktima na itong tinatawag po ninyo na Dragon War. No? At nakahanda po ang kongresong ito para tulungan yung mga tunay na biktima.